Walang bago sa SONA mga kababayan. Yan talaga ang tingin ni Professor Malutikia. Sa katatapos lang na SONA ni Bangag mga kababayan dahil wala rehash. Puro pangako, the same mga kababayan. All words. Pero isa lang ang tumatak sa ating isipan. Yung sinabi ni Bangag mga kababayan na hindi siya ang presidente ng kanyang pamilya. Dahil mga kababayan, ang presidente ng kanyang pamilya ay yung si Palaka. Yan ang alpha, si Lisa, the alpha couple mooks ng kanilang pamilya mga kababayan. Hindi siya presidente sa pamilya. Dahil si Lisa ang presidente. So that actually was the real story. At isa pang kahunghangan ay yung pakunwari niyang anti-corruption niyang gagawin mga kababayan. Dahil pagkatapos ng sinabi niyang itutuloy niya ang laban ng korupsyon sa makatuwid. Tinatarget na niya si Speaker Martin Romualdez. Pero ngayon, pagkatapos ng SONA, ano na Bangag? Nga, all talk na naman mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Ano pong reaksyon ninyo sa naging SONA nga po ng Pangulong Marcos Jr. kahapon? Walang kwenta. Walang kwenta ang SONA. Ang sabi nga ni VP Sara, waste of time. Well, wala namang bago dun sa sinabi niya. Parang ang lumalabas. All words, mga kababayan. Para pa rin kauupo pa lang niya na ang daming mga plano, pangako. Tapos yung mga nagawa lang niya, mga kababayan, ayuda. Wala talagang naitulong sa ekonomiya. Walang vision, speech, it's all resibo. All Ito talk. na yung nagawa, ito yung gagawin. Sinabi niya sa isang statement niya na hindi na reactive ang administrasyon, proactive na. In fact, he introduced the word predictive. Predictive. Hula-hula na lang mga kababayan. Predictive. No, so napaka Gonggong. hirap Napakagunggong tingnan ni Bongbong. yung lente ng kanyang SONA dahil ang background niyan nauungos nga yung trust, yung tiwala at saka approval rating. So Umabot na nga sa punto mga kababayan na nonsense ang pinagsasabi ni Bongbong Marcos. Tingnan na lang papalipad ang racket mga kababayan sa kalawakan. doon sa ganun background, he had really to be quite direct. So doon pa lang sa umpisa, nakita natin na talagang pinersonal na niya yung accountability at sinabi niya, Umpisa pa lang budol na. Napanagot na daw niya mga kababayan ang sa flood control. Mambubudol. hindi siya presidente sa pamilya. Dahil si Lisa ang presidente. So that actually was the real story of the SONA. Ngayon, titingnan natin kasi sinabi niya it's up to the Ombudsman and the National Prosecution Ombudsman, Service hawak din niya. to seek redress on the issue of the flood control. Ay naku mga budol mga mambubudol. Tapos meron siya doon sinabi na move on na tayo. Diyos ko Lord, move on na tayo. Gusto niya mga kababayan, tapos na ha, pacify na kayo ha, manahimik na kayo dahil si Romualdez na ang ating paaaminin. Hindi makaka-move on ang mga Pilipino hanggat hindi Move natin on mong mukha mo Bangag. yung issue ng flood control. At hanggat hindi nananagot si Marcos mga kababayan, hindi tayo mag-move on. Para tayong mga kaluluwang hindi matahimik mga kababayan. Hanggat hindi nakukulong yan si Marcos. Kasi napakalaking pondo yung nawala. In fact, dun sa speech niya, merong contradictory kasi sinabi niya may 250 billion ang nabawi. Pero 800 million lamang ang nabalik sa treasury. So that's a low 32%, 0.32%. So kung talagang seryoso yung effort, dapat yung nabawi reflected na yon sa treasury natin, no? Pero wala nang utang pa nga. Ang nabawi daw nila mga kababayan ng restitution, 800 million. Million lang ha. Trillion ang nawala. Hindi nga umabot ng 1 billion. Tapos yung napa-freeze nila na asset, 25 billion. Na-freeze lang for a while. Ang hindi sinabi ni Bangag mga kababayan, na-freeze nila pero later on na-unfreeze din yun. Pero yung talagang binalik mga kababayan ng mga buwisit, 800 million which is hindi man lang umabot mga kababayan sa 1% sa trilyon nilang nanakaw. hindi ganun ang nangyayari.
Tapos sinabi nga niya na here's what I have done and I will intend to finish. So incremental yung mga nagawa na niya. Hindi, kung i-compare mo yung from the first SONA to the fourth SONA na vision, may malalaking proyekto at malalaking mga salita. Ito, talagang incremental lamang, using yung ito ang mga nagawa ko. Pero pag titingnan mo, Tapos, yung mga promise niya mga kababayan na sa kuryente. Hindi yung state of the nation. Yung ano pa nga yun? Mga taxes mga kababayan. Plano pa lang niya. Dapat bago siya nagbuladas dyan mga kababayan, ginawa na niya. Tapos yan na ang ibida niya. Yan, hindi pa yan magaganap. Baka hindi nga yan matuloy ang pinagsasabi niya. Kagaya lang niya ng benting bigas. Hindi yan state of the nation, kundi plan. Budol. Plan in the future. Bangag talaga. Ang tanging nagawa niya ngayon mga kababayan is yung pamigay ng ayuda. Yan. magkakaroon ngayon ng fact-checking kasi dun sa education, parang hindi naman daw totoo na ganon lumaki yung sweldo, nagbigay ng smart screen, ng laptop, etc. So, titingnan natin yan isa-isa. O, kailangan niya i-fact-check, no? Dun sa MRT-7, Ang subway nga, hindi nga natapos. partial completion targeted 2027, pero ang full completion yun 2028. Dun sa adoption ng electric vehicles, sabi niya 50%, pero adoption goal nun sa 2040. Delayed. So meron siyang mga sinasabi na kailangan ma-fact check para talaga wala no, nambudol, no? ang nangyari. Nambudol na naman ang ungas mga kababayan, no? Pang-apat, siguro makita mo yung political fraction, DJ Chacha, no? Nakita natin na yung mismong kapatid ng Pangulo nagkomentaryo, hindi pumunta at nagkomentaryo. Hindi dumalo. At magbibigay yata ng kontrasona Lokohan. mamaya. So, ang kabuuan nun, merong sinabi tungkol sa corruption. Waste of time, sabi ni VP Sara. Pero parang walang accountability na sa institusyon at kung hahabulin ang accountability, iyon ay nasa ombudsman at nasa prosecutorial arm ng DOJ. Titingnan rin natin, nakita natin sa mga iba't ibang surveys na ang number one na issue na linalagay ng tao ay corruption at saka ekonomiya. So, kung natugunan ba? Natugunan naman. At may mga sinabi siya sa kanyang Ewan lang natin, lumala nga. titingnan natin, nagawa ba? Kasi iba yung sinabi mo at iba yung ginawa. So, ang nakikita budol. natin dito sa administrasyon, may trust deficit at yung execution Talaga? kabagal. So, tingnan natin kung ano mangyayari Negative naman, negative na nga ang trust rating, no? in the succeeding days. Okay, so Prof, gaya po ng iba, no, ang iniisip ay sa haba, no, salita niya Haba ng baba ni Renato Babalu. Nagawa na ng kanyang panunungkulan at yung detalye, no, ng mga ayuda tungkol din sa Diyos ko, Lord. maipip, etc. Bakit yung kanyang trust, no, at saka approval ratings ay sumasadsad? Dahil mambubudol eh. Parang may disconnect nga. Kayo po, ano pong inyong kaisipan doon? Nag-agree ako doon, Manong Ted, no? Talagang may disconnect kasi parang doon sa SONA, sinasabi niya na ito yung ginawa ko. Again, Ito yung binudol ko. communication, no? Kung meron kang spokesperson na katulad ng spokesperson ngayon na hindi dapat So nga, na si Claire Castro. kasi mga report niya, yung resibo, sinasabi yun ng spokesperson para vision, no? Ang nangyayari. Napakahalaga ng SONA, ng fifth SONA. Kasi sa fifth SONA, Last na yan niya mga kababayan na magsabi ng mga plano dahil next zona niya, mag-goodbye na kung aalis pang buwisit. Parang pamamaalam na lang yan ng next time. ito na lang siya maglalagay ng mga baitang o brick by brick. Kung Brick ano by ang, brick. legacy niya sa Ay, six nako. SONA. No? Sa six SONA, pamamaalam na yon at saka pagtatahi ng nagawa. Pero itong fifth SONA, Ito si Marcos, ang nagawa sa bayan mga kababayan is damage. kita mo
Hindi nasasabi ng maayos ng spokes yung mga resibo na clinic-claim niya ngayon. So, kaya Sinungaling kasi si Claire Castro mga kababayan Kung sa kanila mga kababayan, puro napakaganda na. Napakaganda na ng ating bansa. walang problema. Yan ang problema. Yan ang problema sa kanila mga kababayan. Para sa kanila, napakahusay na. Unlad na tayo. Diyos ko Lord. na-erode yung trust. Kasi hindi inaalam. Yung spokes kasi, dapat siya ang nag-amplify at nagsasabi ano ang nagawa. Hindi propaganda o hindi Bola. Kasi nungalingan. Laban sa kalaban. Kaya nakita mo yung break na Ano mga kababayan, kung i-call out sila na sa something is wrong with you o sa inyong mga ginagawa, isisisi sa mga Duterte, ang mga buwisit. Itatay Digong agad ang may kasalanan. Bumuho ang mga kababayan, yung sa airport, sa Naga, kasalanan ni Duterte. Kasalanan ni Duterte. Bumaha, kasalanan ni Duterte. Nagkabarilan sa Tacloban, kasalanan ni Duterte. Yan ang ginagawa ni Claire Castro. surveys. Kahit magkakaiba ang methodology, kahit magkakaiba ang panahon, yung trend o yung pattern nakikita mo, dumadaos-os. So, napakahirap gawin ang mga dapat niyang gawin kung yan ay dumadaos-os. Idadagdag ko lang ito negative. ang SONA na wala siyang sinabi na legislative agenda. Wala pala. Hindi direct na ino-orderan ko ang Senado, ang House of Representatives. Maganda yung pinag-uusapan nyo kanina doon sa Meralco Tama ka, Ted. Hindi naman yun pwedeng just sinabi na wala na yaang System loss. kaagad mawawala. Yun ang kailangan ma-explain sa taong bayan. Maraming sinabi, may resibo, pero marami rin siyang sinabi na hindi executive lang ang makakagawa. Kung titingnan mo dyan yung resibo ng Meralco, may 4 dyan na parang ginawang collection agency ang Meralco. Dahil hindi makollect ng I don't know, ng administration probably. Kaya meron kang sa 4Ps, meron kang sa senior citizen, meron kang yung Lifeline rate, no? Lifeline yan, oo. No? So pag tiningnan mo, sino nagbabayad yan? Nagbabayad tayong lahat. Tapos kinukulit, tapos binibigay. Kaya nga maganda yung discussion nyo na parang ang SONA naging executive lamang at walang mention sa role ng Wala nga kwenta. Tama nga si VP Inday, waste of time. both chambers, no? Makikita mo doon yung disconnect. Kasi may tinatawag doon may political inflection point. Malapit na kasi ang eleksyon So hindi mo kabisado, amin ba yan? At Ang problema nagbabalak ang mga bangag na no election. Kaya nga ang lakas ng loob ng mga mga kababayan ng mga buaya na ipa-impeach si VP Sara dahil mayroon silang plano mga kababayan na hindi na tayo mag-worry sa eleksyon dahil wala nang eleksyon. Pati na mga kababayan yung kamanggagawa party list na si Eli ba yun? Pina-impeach nga si VP Sara? Ang walang hiya? parte ng corruption issue ay yung both chambers of Congress. So, hindi Both chamber mga kababayan, parte ng issue ng corruption dahil parang institutionalized mga kababayan ang corruption sa panahon ng bangag. Lahat sila ko bumangag. alam kung by design, in-avoid By design yan. The design is sa bangag. niya. At inako niya. Parang lumalabas. Inako niya na mayroong kurakutan mga kababayan under his watch. No denial mga kababayan. Huwag niyong sabihin na nambintang lang tayo mga kababayan dahil si bangag mismo umamin mga kababayan sa corruption. This is a strong presidency. Strong mong mukha mo bangag. Na lahat siya. Napakahirap nun. Kasi alam naman natin na walang uusad kung Feeling hindi strong ang amoy. Amoy lang ang mabaho dyan, ang strong mga kababayan dyan kay ngagba. in terms of policy, no? Opo. Well, kanya naman sinasabi na Congress, amyandahan nyo na yung EPIRA law, no? Yun, ang ginamit nga niya is hindi request, no? Ang sabi niya, ordered, yun ang...
Dapat ginawa niya yan mga kababayan bago magsona. Tapos talagang nagawa na. Tapos na ang nangyari. Hindi yung, ngayon pa lang. Ngayon pa lang niya sasabihin sa Congress. Next year, last na niya na sona. Sasabihin niya, wala tayong magagawa. Ganyan talagang buhay. Bunyeta. Kanya sinasabi. So siguro, yun po ang binabanggit nyo na Pamamaalam, last na, next year mga kababayan, wala na siyang ibang sona. Kung, para na lang kung mag-perpetuation in power ang nagba. isa sa mga legislative agenda ng Babay na, ngagba. ngayon po ay second regular session. Ma'am Malu. Mamalu. Tahan ko lang, ma'am, yung sinasabi nyo nga na disconnect. Ang dami po, litanya ng mga nagawa, ginagawa. Diyos ko, Lord, Tapos ano? sumasadsad yung kanyang trust at saka approval rating. Anong nagawa niya? Puro ayuda mga kababayan. At ibinanggit nyo na yung mga tao sa mga survey, ang hinihintay ay talaga yung laban against corruption. Hindi kaya din na nabitin ang marami doon sa kanyang ilang linya lamang tungkol po sa flood control scandal. Hindi lang nabitin. Talagang wala talagang inaasahan mga kababayang maganda. Yung nabitin, parang nasarapan ka pa eh. Nasarapan ka pa ng konti tapos nabitin ka. Yan alam na natin na walang mga kababayan. Wala talagang kwenta to begin with. At naghihintay talaga ang tao na actual na hindi lang Ang inihintay namin, umalis na si Bangag. Umalis na dyan. isa, dalawa, tatlo sa dami ng Ang tatay mo involved kalbo, dito na talagang makitang nakakulong. Siya nga ang gusto naming makulong, si Marcos. Prof. Alam mo, Manong Ted, nagulat ako na sa una palang pasok nung kanyang sona, yung kaagad ang in-address niya. So, Tapos wala agad kwenta mga kababayan. Nonsense agad. Alam na alam mong nabubudol agad. politically, it was good dahil in-address niya yung elephant in the room. Pero in terms Good kung talagang na-address mga kababayan. Hindi na-address eh. Pinalusot. Inabsuelto ang kanyang sarili. Isa lang ang pinaminsahing ibinigay ni Bangag doon mga kababayan. I'm willing to sacrifice my fat cousin in order to save my ass. of programmatic as well as really carrying the issue on the anti-corruption, hindi. Kasi parang ang sinabi lang niya, oo, sasagutin ko yung sa pamilya ko. But that is already an admittance na pamilya, no? Hindi ko alam what Oo nga no, parang inadmit niya mga kababayan no, na mga kapamilya na ang nangurakot no. made him do that, considering ang sabi siya ang nagsulat niyan. Usually kasi may build up eh. So makita mo, Pati yan, sinasabi niya siya ang nagsulat, budol din yan. pagpasok niya yung kaagad ang sinagot. Yung issue tungkol Siguro sa ang former tuldok ng mga kababayan ang kanyang ambag dun. Speaker Martin Romualdez, at makikita mo yung reaksyon ng tao, very tepid. So we were thinking na pag sabi niyang ganon, there will be a series of anti-corruption measures. Wala. No? Correct ka, Manlo. Dapat pag sabi niya ganyan at eto na, tinugis na agad mga kababayan kinabukasan. Pagkatapos niyang magbuladas, balik sa dating gawi. Balik na sa pagnanakaw siguro. Pero essentially, rinap up niya na hindi ako pangulo ng pamilya ko, hindi ako pangulo ng relative ko. Dahil ang pangulo ng pamilya niya si Lisa. Yan ang alpha. Alpha Kapalmux. At sinabi niya na ang ombudsman na lamang at yung isa. No mention of the ICI. Ay, wala na. Dissolve lang ICI, mga kababayan. Nang walang kwentang ICI. No mention of the partial report of Senator Lacson. Bakla. No mention of the individuals na nakakulong, no? Parang gusto niya, ang tingin ko parang gusto niyang tapusin na yung issue na yon. Move on na. When it comes to Speaker Martin Romualdez. But Gusto mag-move on ang wisit. ang tagal na nung public investigation, di ba? Thank you na lang. Ng ombudsman dyan sa issue niyan. Nakita natin yung 68-page na petition, pero the fact na hindi pa na-file, no? Makikita rin natin dun yung plunder at saka yung mga paglabas ng pera, pero wala pang kaso na-file. Sige po. So, ito pong remaining niya, no? Kasi ang next SONA po, last na SONA po nga na niya, no? And then, Pamamaalam na niya. than 2 years na lang po siya.
So, ano po ang basa ninyo? Talaga bang napaka-crucial nung kaso nung Martin Romualdez? Kasi maaring mag-file ang ombudsman, ma-dismiss o kaya hayaan siya Oh, yan. Duda tayo, yan ang mangyayari mga kababayan. Mabasura. bail, no, kung mahina ang ebidensya. Talaga bang critical ngayon? Ito ba yung talagang make or break sa image ni Ferdinand Marcos Jr.? May image ba ang bangag mga kababayan? Martin Romualdez, mapakulong niya talaga, as in mapakulong, no bail, at maglitis po, magkaroon ng Convict talaga. Convicted dapat. fair Panghabang buhay. trial habang siya nanunungkulan o mag-iiba talaga kapag kinasuhan si Martin, wala palang ebidensya o makapagpiyansa ho at di siya makaranas po ng rehas? Marehas. Marohas. Alam mo, Manong Ted, Marehas. i-release niya yung kung malabnaw yung kasong ifa-file at na... Yan talaga, feeling nating, warning dyan sa mga sa mga lalaruin yung kaso ni Romualdez para makalusot. Pagdating kay BP Sara, lagot kayong lahat. Magagalit ang taong bayan. Kasi release na niya na parang sinabi niya ang mastermind without saying Huh? mastermind. Dahil kaduda-duda mga kababayan, no? Bakit ang chill lang ni Romualdez? Ang sabi mga kababayan, ganun talaga ang buhay, walang ganyan lang, no? I'm so disappointed. Samantalang nung una niyang mga kababayan, dakdak ni Romualdez, hindi daw siya mga kababayan na papayag na babagsak na mag-isa. Mukhang may pinag-usapan na yan, may kasunduan na yan mga kababayan, mga bangag na yan at ng tigring Pero mga tambaluslos. no? Hindi rin whether makulong siya o hindi yun katapusan kasi may mga personalities na hindi naging Gusto natin, panagutin pati sina Abante, mga kababayan. Kung pwede lang, pati si Akop, habulin sa impyerno para ikulong. accountable sa proseso at ang gusto ng taong bayan, malaman ano ba talaga nangyari. Specific dyan, si Secretary Pangandaman na siya lang ang makakapagsabi nung SARO at Notice of Cash Allocation na lumabas, no? At yung ding Bersamin, no? Yan si Bersamin, no? hindi buo Visit din tsura mga kababayan, no? yung storya, parang gustong iwalis na sa ilalim ng rug yung ibang mga personalities. In fact, na-recycle yung iba. Pero, ang pakiwari ko, ang tingin niya, it will end with Speaker Martin Romualdez. Merong isang study na ang mga tao gustong malaman anong connection ng mga naalis na nag-resign. So, hindi siya do it all na makulong si Speaker Martin. That's it. Kailangan mabalik yung pondo, kailangan malaman ng taong bayan ano nangyari kasi hindi tayo makakapag-institute ng accountability measures sa budget hanggat hindi natin nalaman paano nangyari yan. Critical yung desisyon ng oral arguments ng Supreme Court. So lahat ito bubuo ng sitwasyon na ano ba talaga nangyari? Okay, so kumbaga parang precursor lang si Mr. Romualdez sa pangkalahatan kanino. Hindi dapat nagtatapos kay Romualdez mga kababayan. Lahat panagutin hanggang kay bangag mga kababayan. Sinasabi na inaabangan ng taong bayan. Hanggang kina Luistro, kina Garin, kina Ridon, kina Dilimaw. So Prof. Malu, salamat po sa inyo pong panahon na binigay po sa aming programa. Good to see you again, ma'am. Goodbye.